Toxic na ba ang karamihan dyan? Ano na naman? Hello guys, good day sa inyo. For today's video, bibigyan ko kayo ng advices tungkol sa pagiging hindi toxic sa mundong ito. Okay guys, para sa akin to, para sa inyo to, para sa lahat to. Kasi baka minsan nagiging toxic na tayo, hindi lang tayo aware. So meron ako ditong 10 dapat iwasan para hindi tayo maging toxic. You know what I mean? So tignan natin to guys. Let's go! Hindi na natin pahabain pa. Ito number 1 guys. Maging mapagpakumbaba. Yan, medyo nakakabulol. So ano ba yung pagiging pagpapakumbaba guys? Pag ikaw nagkaroon ng nagkamali ka, right away, sorry. Magpakumbaba, nagkamali tayo eh. Hindi yung mag-iisip ko pa ng mga depensa mo kung bakit mo nagawa yun. Okay, kailangan nating aminin at akuin yung pagkakamaling yun. And isa pang pagpapakumbaba is mababa ka. Hindi mo gagamitin yung power mo kung anumang meron ka para lang masabing ikaw ay laging tama. So kailangan nating magpakumbaba, aralin natin yan para hindi tayo mapasama sa mga toxic na tao. Easy, number 1. Number 2 guys, huwag magkalat ng negativity. Yan, lagi ko nang sinasabi yan sa mga vlogs ko na positive lang tayo dapat. Guys, para hindi tayo maging negative lagi, huwag tayong laging sirant. Huwag tayong lagi dun sa pangit na pangyayari tapos ilalabas natin, magdadamay tayo, magkukwento tayo ng puro kapangitan, or di kaya lalabas sa ating actions and mood yung negative na nangyari. So lahat tayong mayroong mga bad days, pero hindi porket ikaw is nakaranas ng bad day, is kailangan maramdaman din ng mga nasa paligid mo na you have bad day. Okay, so hindi lang nagsasalita yung iba yan sa paligid natin, pero lahat tayo nagkakaroon ng mga bad days. And talaga namang nakakapagpabago ng mood yun. Pero dahil nga hindi tayo toxic, iwasan natin or kontrolin natin na yung bad day na yun is ma-overcome natin at huwag nang mailabas pa at mahihalo sa nakapaligid sa atin. That's it, guys. Ang hirap nun, pero pag pinapractice kasi pwedeng gawin. Pang number 3, pangatlo. Diba? Ang bilis lang. Number 3 na agad tayo. Guys, number 3, makinig ng mabuti. Okay, listening guys. Iba kasi yung naririnig mo sa nakikinig ka. Alam naman natin yung kasabihan na yan. Makinig kayo. At pag marunong tayong makinig, mas naiintindihan natin kung sino man yung kausap natin, kaharap natin. At pag nakinig ka talaga, mas mararamdaman mo yung sinasabi at makapagbibigay ka ng maayos na response. Okay, so hindi lang tayo nakikinig dahil gusto nating sumagot. Nakikinig tayo para akmaan yung sinasabi ng kausap natin. General yan sa magkarelasyon, sa magkaibigan, sa kahit anong communication yan. Dapat marunong tayong makinig. Aralin nating makinig. Huwag yung naririnig mo siya, tapos ikaw nagko-construct na ikaw nang sasabihin para may response ka kagad. Pag di ka talagang marunong makinig, matik toxic yun eh. Sa ating lahat kasama ako doon. Number 4. Huwag magpakalat ng chismis. Yan, mga marites dyan, ha? Guys, alam naman natin na ang mga information ay dagdag bawas. So, kung meron kayong gustong ibigay na info sa iba dahil lang gusto nyo mapag-usapan ang ibang tao or topic, dapat siguradong saktong info or meron kang evidence na yung gusto mong ikwento, gusto mong sabihin, gusto mong i-chismis ay may katotohanan. Pero kagandahan yan, para nga hindi na magkaroon pa ng toxicity, hindi naman kailangan pag-usapan o pag-chismisan ang ibang tao. 'Di ba? Maliban na lang kung merong malalim na dahilan at kailangan talagang pag-usapan yan. Pero kung hindi naman kailangan, gusto nyo lang ilabas ang information na nalaman mo at i-transfer to sa iba, hindi sure na mabubuo ang information na yan. Kaya hanggat maaari, huwag na tayong mag-chismis pa. At kung hindi naman tayo sure sa pinaka-info, mga marites ha. Number 5, guys. Magpakita ng empathy. Empathy. Lahat tayo may kanya-kanyang perspective sa buhay. May kanya-kanyang opinion. Okay? So, lagi nating iisipin ang damdamin ng bawat isa. Okay? Empathy or pagdamay. So, halimbawa, meron kang kausap, isang ang magandang gawin ay nakikinig ka dapat. At pagkatapos nun, itong empathy na to is ipinapakita dapat natin na we are concerned, na dinadamay natin siya sa kung ano man yung nire-release niya, kung ano man yung sinasabi niya. Kahit magkakaiba tayo ng opinion, hindi tayo kokontra. Hindi ikaw papatungan mo yung opinion mo at yung sinasabi niya na opinion o perspective. So dapat
meron kahit papaano na nagpapakita tayo na we are agreeing doon sa kung ano yung sinasabi ng tao. At with that, dahil hindi tayo toxic, yung taong kausap mo ay nagiging panatag sa'yo dahil alam niyang naiintindihan mo siya at dinadamayan mo siya. 'Di ba? So, napakagandang action para sa ibang tao, lalo na sa karelasyon at sa malalapit na tao para sa'yo. Yung nakikinig ka at dinadamayan mo siya sa kung ano yung nararamdaman niya at iniintindi mo siya. Next, pang-anim. Nandiyan ka pa ba? Baka kaabot ka ba hanggang 10? So, pang-6 nga guys, huwag maging control freak. Okay? Huwag kang desisyon sa buhay ng iba. So, huwag tayong makialam. Hayaan natin na magkaroon ng kalayaang magdesisyon ang nasa paligid natin. Okay? Basta siguradong dun siya sasaya at para sa ikakaganda ng buhay niya yun or ikaka-improve niya. Okay? May kanya-kanya tayong desisyon na ginagawa, so huwag tayong masyadong kontrolado, lalo na kung yung taong yun ay malapit sa'yo or nasa relasyon kayo. May mga bagay na hindi lahat pwede nating sabihin doon sa mga karelasyon natin at masunod yung sinabi natin. Hayaan natin sila. Okay? Pakinggan natin sila kung bakit nila gusto yun. Ano ba yung dulot noong gagawin nila at desisyon nila para sa kanila. Ang maganda niyan, suportahan natin sila at alalayan doon sa ginagawang desisyon nila. Okay, so ang mahalaga, hindi ka nagbibigay sa kanya ng mga gusto mong mangyari sa kanya or nagkokontrol nga. Okay, suportahan na lang natin, mas maganda ka. Okay, so kahit masaktan pa tayo sa desisyon nila yun eh. Ganun talaga ang buhay. So, huwag tayong magpaka-toxic, hayaan natin silang maging malaya. Ouch! Next, huwag mapanghusga. Pang-7, huwag mapanghusga guys. Diyan tayo medyo talo eh. Diyan tayo medyo mas maraming toxic. Yung ang bilis natin mang-judge. Okay, yung konting pagkakamali. Ay, ganito yan eh. Ay, ganyan yan eh. Ay, wala na yan eh. Wag. Hindi natin alam ang kabuuan ng pagkatao at mga nararamdaman ng tao at mga pinagdadaanan nila para magbigay agad tayo ng pulidong judgment sa kanila. Napakahirap mag-judge at para nga sa akin kasalanan ng mag-judge eh. Okay? Nagagawa ko yan dati pero syempre sa sarili ko lang yun. Pero yung nag-judge ka na talaga namang sumasabog yung info sa pang-judge ninyo, wag. Toxic yun. So, wag tayo masyadong bigay kaagad ng kung ano may nakita natin yun nakaagad yun. Kung ano may nalaman natin, na-judge kaagad natin sila. So, we're not God. Di natin alam kung ano yung katotohanan sa kanila. Kaya kung ano may nakita natin sa kanila or kumalat o may maliman, wag kaagad yun na siya. Okay? Don't be a judgmental. Ito guys, number 8. Medyo mahirap to, pero part to ng hindi pagiging toxic kung ayaw mo talagang maging toxic. Yes. Matutong magpatawad. Yeah, asakit nun. Ang hirap. Sa totoo lang, napakahirap niyan aralin. Pero, alam niyo bang isa rin yan sa will ng God na matutong magpatawad? Siya nga, nagpatawad eh. Okay? Tayo pinatawad sa mga kasalanan natin at patuloy na nagpapatawad. Tayo pa kayang tao lang. Well, hindi ko mapupush at nire-respeto ko ang mga taong mahirap magpatawad sa kung ano man yung reason ba't sila ayaw magpatawad. Pero as much as possible, ikaw na maayos na tao, ayaw maging toxic, subukan mo magpatawad dun sa mga bagay na pwede namang i-overcome na at magpatuloy sa buhay. Okay? So, di ko kayo inuutusan. I'm just suggesting na para hindi masakit sa puso. Alam nyo kasi guys, pag hindi ka pa nagpapatawad, nandyan lang yan eh. May galit, inis, bitterness. Yan. So, kung hindi mo kayang magpatawad, ikaw din yung naapektuhan. Okay, lumilit ang mundo mo. Ikaw yung may bitterness. Na siyempre hindi maganda sa emotions natin at pakiramdam natin. So, hanggat maaari nga, sabi ko nga, subukan natin magpatawad. Ngayon, kung papaano, maraming advices and books kung papaano magpatawad. O di kaya magdasal para matuto magpatawad. Sunod, number 9, maging positive influence. Yan talaga naman. Hindi naman ka-toxic talaga to kung nag-spread ka ng positivity. Itong ginagawa kong to, yung mga vlogs ko, boring yung iba, hindi talaga papanoorin kasi hindi kwela, hindi funny, hindi katulad ng mga sikat ngayon na talagang effort magpatawa. Well, sila yon. Ang sa akin is positivity like this, tulad itong vlog na to. So, ipakalat natin ang pagiging positive. Smile. Lagi kayong ngumiti. Mahirap ang buhay, maraming problema. You're having a bad day. Pero, madali lang ngumiti pag may kaharap kang ibang tao. Tulad ko, lagi kong sinasabi sa mga students ko, positive lang tayo. Okay? Once kasi na masyado mong iniisip ang mga bagay-bagay,
kahit na talaga namang kaisip-isip, mas lalo lang tayong ibabaon yan sa negativity at problema at lungkot. Inaaral din naman yan, okay? Hindi ko sinabing agad-agad yan. Pero as much as possible, kaya mong maging masaya, pilitin mo maging masaya, maging positive. Huwag magsasabi ng mga masasama, huwag magra-rant, huwag maglalabas ng bad vibes. Positivity, magandang aura, nakangiti. Practicein nyo, magagawa natin. And malilihis tayo bilang toxic na tao. Yan, alam yan ng mga students ko, alam yan ng mga nakapaligid sa akin. Masaya tayo. Gawin lang natin masaya ang buhay kahit mahirap. Alam ko yan, okay? Oy, number 10 na, guys. At nandiyan ka pa din, umabot ka. Thank you. O, ito na, last, para sa'yo. O, ayan. Maging tapat sa sarili at sa iba. Honesty, guys. Paano? Para hindi ka maging toxic, huwag kang magpanggap. Mabigat, no? Huwag kang magpanggap. Kung ano ka, kung anong tunay sa'yo, kung ano yung karanasan mo, kung ano yung past mo, at kung ano yung ginagawa mo ngayon, yun ang katotohanan. Ipakita mo sa mundo na yun ka, na hindi mo kailangang magmaang-maangan, hindi mo kailangang maging katulad ng iba, okay? Or gumaya sa posisyon nila at maging ganun ka din, okay? Yung katulad ng wala naman tayong sapat na pera pero ginagawa natin yung mga bagay na kailangang gastusan para lang makasabay sa kung ano yung dapat mong sabayan ngayon. And syempre, kung ikaw kasi mapagpanggap sa ibang tao, parang hindi ka na rin naging honest sa sarili mo. 'Di ba? Napakalawak ng usapin na to. So, magpakatotoo tayo. And baka sabihin nyo, totoong gago ako, totoong masama ako. So, magpapakatotoo ako. So, hindi yung part nun. Okay? Magpakatotoo tayo dun sa wala tayong nililinlang na tao. Okay? Ngayon naman, kung gago ka at hindi ka mabuting tao, ibang topic yun. Okay? Magpakabuti ang ibig sabihin nun, hindi magpakatotoo. Okay? So, yun lang. Ulitin ko lang po, hindi lang to para sa inyo. Kasama ako doon kasi baka meron ako mga actions na toxic na ako at hindi ako aware. So, baka ganun din kayo, hindi kayo aware. Kaya ito, sana makatulong sa ating lahat, itong advices na to. And syempre, napakadami pa na pwede nating hindi gawin para hindi tayo maging toxic sa mundo. Syempre, number 1 dyan, mag-aral ka at maging totoong edukada, okay? Kasi pag ikaw ay may pinag-aralan, siguro naman, kahit papaano, madadala mo yung tinapos mo or pinag-aralan mo sa totoong mundo na hindi ka sasama sa mga toxic. Okay? Sa mga... Basta, alam nyo na yun. Guys, maraming salamat sa pag-tune in ulit dito. And sana may na-share ulit ako at may natututunan kayo. So, tandaan lang natin, kung nagkakamali man tayo or nagiging toxic, at hindi naman tayo aware, darating yung time na maiintindihan natin ang lahat at marirealize natin na, ay, mali pala to, ay, hindi pala dapat ganito ginagawa ko. Sana nga, dumating tayo sa mga point na yon at makabawas sa toxicity ng mundong ito. Okay? So, patuloy lang natin spread ang positivity like this, itong ginagawa kong vlogging. And, maging masaya palagi. And marami pang pagdadaanan ng mga kanya-kanyang buhay. Be strong. Wow! Okay? So, yun lang. Maraming salamat sa pag-tune in dito sa vlog na to. I'm Sir Pao. Goodbye. Peace.